kami po ay United Transport holiday para po maparamdam po natin ang aming mga hinaing sa ating Presidente Marcos, sa DOTR at yun din po sa LTFRB Chairman Vigor Mendoza na ang aming hinihingi po namin dito ay agarang pagbigay ng mga fuel subsidy, mga ayuda from DSWD at ganoon din po ma'am sa service contracting para po kami makapag serbisyo ng maayos sa ating mga commuters. Kasi po ito yung mga libreng sakay na programa po ng ating gobyerno. At hinihiling ko rin po na pinaka-highlight po namin dito sa naganap na transport holiday kanina dun sa moratorium ma'am para sa mga bangko para makahingi po kami ng tulong between government at dun sa mga tao namin, mga cooperatives at korporasyon sa mga umutang sa mga bangko na wag muna kaming singilin at wag muna kaming magbayad muna ng amortization monthly dahil napakamahal po talaga ma'am ng ating diesel at hindi na po namin kayang habulin para makapagbayad kami ng aming mga amortization ma'am. Marami na po ito ma'am. Luzon, Visayas, Mindanao po ito. Yung mga gradual na mga cooperatives at korporasyon, nag-gradual po magpalit. Hindi naman sabay-sabay po. May palima-lima, may pasampu-sampu. Yung iba naman marami na rin po. May 100 din po doon sa ibang mga cooperative at korporasyon. Yun po yung pinakamalaki namin hiningi sa ating gobyerno na sana may agarang solusyon po dito at ganoon din pong ating LTFRB nakapagsumiti na rin po pala siya ng moratorium para sa mga bangko. Okay po, ma'am. Noong March 10 po ata. Yung ginawa nga po namin, pinapakita namin kanina yung aming United Transport holiday sa ating gobyerno na eto na po kami, eto yung mangyayari sa amin, yung senaryo na kapag wala na po kami pambili ng aming mga fuel, talaga matitega na po ang aming mga sasakyan sa mga terminal or parking namin. At isipin man natin o hindi, aminin man namin, ito po yung realidad na dadanasin ng hanay ng transport sector sa darating na mga araw at panahon. Yes ma'am, ito nga yung malagi kong sinasabi, kinakausap ko po sila at may meeting na sana yung ating mga operators ng traditional, operators ng ating mga naka-modernize na, yung ating mga cooperative at korporasyon na babaan muna nila yung ating mga boundary ng kanilang mga sasakyan para ma-caught up ngayon ng ating mga drivers kasi yung mga drivers po, yung sila po yung nagbabayad ng ng parang amortization, yung boundary hulog. Tapos pagkalawa, sila po yung bibili ng fuel natin doon para sa mga sasakyan natin, mapa-traditional man o mapa-modernize po ma'am. Kaya napakahirap po. Ang inuwi na po ng ating mga drivers ngayon, dati may 1,000 pa. Ngayon po, 250 na lang po. Minsan 150 na lang. Dahil sa mahal ng krudo, hindi na po sila makaagapay po sa pagbili ng ating mga diesel pang araw-araw.